Okay, hello mga ka-DIY at kasola. So, welcome back again. I-share ko lang itong MPPT na nabili ko sa Shopee. Ano siya, 60A with Wi-Fi. So, share ko lang yung aking opinion or personal review. Simpleng review lang kasi ala tayong clamp meter para masukat sana yung kung maganda talaga yung harvest niya. So ito siya, check natin yung ayan, nakikita nyo halos nandiyan na lahat ng monitoring, yung wattage, yung voltage ng solar panel, yung battery, yung total na harvest daily, saka yung ayan, temperature ng device. Check natin. Ayan, nakita nyo may logo ng Wi-Fi doon. So ayan, 60A, nakikita nyo. So ito yung sa aking, ang aking settings. Yan, yung graph nya. Halos 4 na araw yung kaya niyang i-record. Yung ngayon, yung kahapon, yung makalawa, gano'n. Yan. Wala pa kasi nireset ko. Check natin yung basic na settings. Ay ito. Yan, long press nyo lang. Dito ba? Nakalagay dito sa pinakataas. Ayan. Pag gusto nyo lagi nakabukas yung backlight, ano lang, nalagay sa keep on. Pwedeng baguhin yan. Yan. Pag 1 minute, mamatay yung backlight nya. Isa ngayon, i-always on ko muna kasi binibidyohan natin. Sa load naman meron siya. Pwedeng timer, pwedeng light mode. Pag timer, pwedeng yung i-set yung oras, kung anong oras yung gustong bumukas at sumarado. Pag naka light mode naman, basta oras sa dumilim, oras sa lumiwanag, automatic yan. Pag gusto mo lagi nakabukas lang, keep on. Pero pwede ring i-manual off yan, kahit naka keep on siya. Yan, tapos ito, clean generation na ala siyang effect kahit ilagay ko sa yes. Hindi ko alam kung hindi ko sure kung para saan ito. So yung pinaka advanced settings naman ito. Long press lang, dalawang pindutan, itong escape saka set. Yan. Tapos ang password niya 4 na 1. Ay, mali, ulitin natin. Yan, aparo set, dalawang pindot, set, dalawang pindot, set, tapos yes. Ayan, makakapasok tayo sa advanced settings. Nakaano nga pala ako, user. Ayan, user, hindi pala masyadong kita. Ayan, meron siyang flood, user, life of war, ternary. Yung ternary para sa lye ion, seal, gel, yan, flooded. Hindi masyadong kita kasi maliwanag yung ilaw. Tapos yung system voltage naman hanggang 48 volts, 12, 24, 36 saka 48. Yung current naman niya sa 100% naka 60 amp. Pag gusto niyo babaan, bahala na kayo. Kahit na pag 50%, magiging na siya, 30 amps. So ito na gamit ko na voltage. Mamaya ko na paliliwanag bakit yan lang ang ginamit ko. So yan. So, pag re-reset nyo naman dito sa factory recovery, ilagay nyo na sa yes, tapos magre-reset na siya. Pero yung oras hindi mababago. So ayun lang. Ang hindi ko nagustuhan dito ay siya, nag-over voltage pag nakaset ng 13.9 pataas yung voltahe niya. Hindi ko lang sure kung, kasi hindi pwedeng sisihin yung battery ko dahil alam naging problema do sa SRA kahit umabot siya ng 14.4 volts. So naging stable na siya nung sinect ko sa 13.8, parehas float saka back charging. Bala ko sana i-return kaya lang huli na kasi
Gustong gusto ko talaga yung controller na to, ayoko pawalan. At ala rin akong pandagdag para sa mga yung mga branded talaga tulad ng SRNE, One Solar, Fishmart, Shinadi, 7,000 pataas. At andito na rin kasi. So pagtiyagaan ko na lang. So kahit nga pala 13.8 yung nakaset dito, sa battery naman nasa 14 volts. So pwede na rin. Ang mas mababa kasi yung reading nito kumpara do sa battery around kung 14 volts sa battery, minsan nasa ano lang dito 13.7, 13.8 depende habang nagcha-charging. Mamaya pakikita ko sa inyo, i-set ko ito sa kahit sa 14 volts mag-ano siya, mag-over voltage, lalo na pag nagpatay nung DC load, mati-trigger yung BMS nito. Yan, naka-float siya ngayon. Yan, nakita niyo 14 volts. Ayan, naka-float siya. So, ang gagawin ko, itataas ko sa 14 volts. Yan. Makita natin mag-error siya. Pero minsan walang error, pero yung battery niya nagka-cut off. Doon mapapansin niyo pag may voltage spike o kaya pag malikot yung voltahe, babataas. Yan. Shit. Back natin. Yung fan, patay natin yung fan. Ayun na nga. Wala siyang error pero napansin nyo, tumigil mag-charge. Tapos yung voltahe, ayan, mag-charge na naman siya. On, off, on, off. Ayan, na-trigger yung BMS, sigurado. So, ginagawa ko na pag ganyan, patayin ko na lang muna yung breaker ng solar panel. Hanggang sa magising ulit yung BMS. So, di naman talaga totally nag-cut off. Kaya lang, di siya tumatanggap ng charging. Pero may output pa rin. Kaya lang mahina. Pag iniwito mo ng inverter na malaki load, mag-e-error lang inverter kasi kulang yung output. Ayan, bumababa yung output. So ayan, bumalik na yung BMS, nagising na ulit. At try naman natin yung mas mataas. Set ko sa preset ng LiFo 4. Bali ano yun, 14.4 volts. Hindi siya kita dito kasi to sa user to. Pero pakikita ko sa inyo. Nakapatay pa yung breaker ngayon, so pakita ko muna yung voltage. So ayan siya, yan na nakaset. So try natin buksan yung breaker, solar panel. Yan, mag-over voltage yan. Yan. Ayan, kumakakarga na siya. So, konting hintay pa. Ayan nga, nagloko na. Yan, may time talaga walang error talaga. Pero ngayon, so ayan, patay hindi na naman yung relay ng solar panel. Kung napansin nyo, ayan na. So, ayaw niya talaga ng 13.9 volts pataas. Ayun na. Grabe, may sira battery. So, patayin ko muna yung breaker. Yan. Ibabalik ko na sa dating settings ko na kung saan talaga magagamit na maayos o gagana na maayos. Balik natin sa user. Yan. So, wait ko na ulit magising yung BMS bago ko buksan yung breaker ng solar panel. So, pasensya na kung medyo malikot yung camera. Babataas. At ayan, nagising na yung BMS. Binili ko na siya sa dating settings. Buksan ko na ulit itong so check natin kung magano pa, kung magluloko pa. Ayan. So wait natin makitang konti yung voltage.
Float siya ulit, 13.8 volts. Try ko patay ngayon yung DC fan ulit. Maglulo ko. Ayan, hindi na siya nagulo ko ngayon. Kahit patay sindi ko, patay sindi. Ayan. So ayaw niya talaga ng 13.9 volts pataas. At alam mo problema itong battery ko na to kasi sa SRNE maabot naman siya ng 14.4 volts. So hindi naman totally wala sa balance kasi kung wala sa balance yan, hindi aabot ng ganung voltahe yan. At ito naman yung datasheet. Kagulo kasi sa kahon naman sabi daw 150 amps lang daw yung maximum VOC niya. Pero nakalagay sa manual 160. 60 amp model nga pala sa akin with wifi. Hanggang 48 volts ang supported battery. Kamusta nga ba yung harvest? Ala kasi yung video nung harvest. Pero ayan, naabot naman niya yung around 75 to 80% ng solar panel ko na 820 watts. So ano siya, 2 pieces na 410 naka-series. Okay, yun lang po. Yung nga pala, ito nilagay ko siya ng screen para di basta-basta mapasok ng butike. So ayan, meron siyang chimney sa taas. Anti-butike, anti-daga. Ayan. Palaban ng electronic, ihi ng daga, saka butike. Yung takip, hindi ko na ilagay. Kasi tutuko dito sa poste yung screw. So alanganin. Natapunta ako pagpalit ng pwesto itong inverter saka yung MPPT. At saka yung terminal nga pala niya malalaki. Sa tingin ko kaya niya hanggang 35 mm squared. Pinagtatakpan ko lang yung mga pwedeng pasukan ng mga butike. So yun lang po. Salamat sa panonood. Next time ulit.